Ano bang latest sa Taal? Kanina ho kasing alas 3, nag-umusok ang bulkan eh. Oo nga raw. Eh, ang sabi ng mga taga doon, nako, baka nagagalit ang bulkan dahil kung ano-ano ginagawa. Oo. Nagkukuha kayo ng kung ano-ano dyan sa... Ha? Diyan sa Taal Lake, dyan. Oo. Ngayon daw, may nakuha na namang sako eh. Ayun na nga, may Kahapon, nakita ko mga video. Ay, kahapon, may hinukay sa sementeryo. Ay, natural, may... Marami talagang buto ron. May buto doon kasi doon sa ano, wala sila wala, may nakuha buto, kaya buto ng hayop. Oo. Diba, doon sa lawa. Out of 91 bones, Oo. Anim. ang buto daw ng Oo. tao pa. Oo. Eh, hindi pa natin alam kung sa tao nga yun. Oo. Hip bone daw eh. Eh, pero ngayon, may bago ba? Eh, sabi. May nakuha na naman daw ng mga buto. Ni Secretary Remulla. Nako. Ang kanyang sabi, merong sako na nakuha na may buto ng tao. Oh, so tukoy Oo. talaga. Buto Tukoy agad ng tao. agad. Na Ewan ko DNA kung- nila, tao agad. Hindi ko nga alam kung naging expert na siya sa mga buto. Samantalang, di ba, nung ipakita, ganun yun din ang sinabi nila noon. Oo. Nung nakakita sila ng unang sako, di ba? Andyan na yung mga buto ng tao. Oo, Kasi si- nung pinakita sa expert, ay hindi po, 91 ho ito, pero 6 lang ang... Buto ng tao. Oo. Posible pa. Hindi pa nga Posible, sure. hindi pa sure. Hindi pa sure talaga. Ang nag-announce naman yung Miko Clavano. Bakit bukod sa Taal Volcano, ay nag-aalburuto din ng dating Pangulong Duterte? Diyan. Kasi nga, ito daw mga missing sa Bungero ay kinokonekta sa Duterte administration. Mukhang may kinalaman daw sila sa pagkawala ng missing sa Bungero. Eh, gusto niyo bang marinig? Ito po, Sige, pakinggan natin. Yung ito yung naunang pahayag ni Secretary Boying Rimulya kung paano niya sinasangkot ang mga Duterte sa missing sa Bungero. Sec Boying, sige nga po, pakinggan, parinig namin. Nagkaroon ng intersection ng mga kasong to in an arrest made in was it Valenzuela, May Kawayan, in May Kawayan, where drug suspects who were arrested were also intertwined with the Isabong. Meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kasong yan. And it happened in May Kawayan, in a gas station there. Nagkaroon ng arrest dyan ng dalawang tao na nakakulong ngayon sa Batangas. But we had problems with that case. Kasi nga, naghihilahan yung ibang mga personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant yung mga kinausap namin noon. In fact, these people already went to the Senate to testify nung hearings conducted by Senator Bato de la Rosa on the Isabong. I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the Isabong. Same, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa Isabong. Anong masasabi mo? So, may koneksyon. Ang hinahanap ko doon, kung yung mga taong sangkot sa Isabong at saka sa drug war, kaya niya sinabing sapagkat may kinalaman sa drug war, ay nakakonekta nga sa mga Duterte. Ganun ba ibig sabihin? Ganun ba ang suma total nun? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals Duterte? Ganun ba ibig sabihin? Ang gusto niya sabihin dito, Jen, Oo. yung mga hinuhukay nilang buto ngayon, Oho. ay either yan ay nawawalang sa Bungero o napatay sa war on drugs. Kapag ka napatay sa war on drugs, Ay, di kay Duterte. doon niya kinokonekta? Oo. Kaya sila naguhukay ngayon, hindi na lang dahil sa nawawalang sa Bungero. Naghahanap sila ng ebidensya na ibibigay sa ICC. Hindi ba? Talagang talagang malawak ang Kasi tinan mo, hindi niya talaga pwedeng i-connect sa nawawalang sa Bungero ang dating Pangulo kasi sa mahabang panahon, hindi naman, wala naman talaga, di ba? Oo. Pero yung mga nahuhukay, eto sa ako, analysis ko lang ito, ha? Pero yung mga nahuhukay na, halimbawa, ginawa nila yan, DNA testing dyan. Oo. Eh, hindi yan sakto dun sa mga nawawalan sa Bungero. Sabi, mismatch. Oo. Sasabihin nila,
baka doon naman ito sa mga nawawalang drug pusher. Yung Drug addict. mga Mga namatay. naging biktima ito ng ng hit squad, mga ganon. Kasi ang kanilang teorya, yung pumatay, di umano, sa mga iton, yung sa bungerong nawawala, ay yan din ang mga pumapatay doon sa war on drugs. At kapag war on drugs, si Duterte ang yung Si nagutos doon. Duterte yan. Duterte yan, di ba? Kailan ba huling nagpagamot si Secretary? Kasi dahil dyan. Ano sabi ng Pangulo? Ang dahil dyan, ito palang sitwasyong ito palang mga pahayag nito Secretary Boying, ay sinabi daw ni BP Inday Sara. Sinabi daw ni BP Inday Sara sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sige nga, pakinggan natin. BP Inday, anong reaksyon ng dating Pangulong Digong nung sinabi mo ang mga binabanggit na ito ni Secretary Boying? And then binalitaan ko siya about sa mga missing sa Bungeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is preposterous. Yeah. That is preposterous. Ano sabi? Preposterous. Ang banggit sa kanya ay may attempt na nililink ka missing sa Bungero. Yes. Ang sabi ng dating Pangulo ay that is preposterous. Preposterous. Oo. Sa Tagalog, ano sabi ng preposterous? Pre muna. Prepos. Kasi nung naging naging sakit. Baka maging prosperous pa yan. New Year yan. Preposterous. Oo. Kasi kung nga gamit pa kayo nang hindi masyado maintindihan. Ba't si Abante ang lumina dito? Bakit si Abante? Sige. Preposterous. 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 Ayan, ha? Yan. That's a strong word. Huh? Ba? Pati yung nagulat, That's a strong word. It means something is utterly absurd. Absurd. Ridiculous. Or contrary to reason. Ayun. In Tagalog, translate mo sa Tagalog, Yung utterly absurd ay tahasang, ano ba absurd? Parang hindi siya magandang tingnan makapakinggan yung ridiculous, ito yung kalokohan. Yung contrary to reason ay taliwas ito sa tamang taliwas sa katotohanan. Ayun. Kaya ang tinatanong pa to, yung kausap ko Could you tell me what you find preposterous? Kita mo na. I'm here to help, and understanding your perspective is the first step. Nangamba yung kausap ko dito Akala meron akong kaaway. Bakit sino sinasabi mo ng preposterous? That's a strong word. Ayun. Kakaiba nga pa ng salita yan. Hindi mo, kasi kaya natin ito hindi masyadong nagagamit. Kumbaga sa degree ng kanyang kahulugan, nandun siya sa mga abogadong malalalim ang nakaalaman masyadong mataas. Yes. Hindi lang ito basta kalokohan Pero dahil dyan, Nelson, isangkot natin ang ating mga kababayan. Ayaw natin magbigay ng sariling tayo lang nagre-react lang sa mga bagay-bagay pero kayo pong aming tatanungin. Naniniwala ba kayo sa posibilidad? Ulitin ko po naniniwala ba kayo sa posibilidad na may kinalaman si FPRRD, dating Pangulong Digong, sa missing sa Bungeros case? Ulitin ko po baka ma-confuse kayo Naniniwala ba kayo sa posibilidad na may kinalaman si
PRRD sa missing sabongeros case? Kung ang sagot niyo po, opo, naniniwala ako sa sinabi ni Secretary Boying. Sangkot sila dyan. Opo, naniniwala ako. Letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay preposterous. Sabi niya, ano po spelling yan? Kung ang sagot nyo na hindi po, imposible, hindi po ako naniniwala dyan. Preposterous? Oo. Nagagamit. I-memorize na natin yan. Preposterous. Ang sagot pa, kalokohan. Parang gano'n. Ano, pero malalim. Opo. Hindi basta, kasi kung minsan kalokohan, parang nakakatawa eh. Yan, Parang pinatatawa ka eh. Pero ito ay to the highest level. Kaya ang diba? sagot mo dyan ay A, opo, naniniwala ako. Ay, B. B, preposterous. Hindi po ako naniniwala. May paraan tayo ng pagsagot sa ating Yung Vox Populi, ha? magsasagot ng preposterous, Oo. ilalagay niyo yung salitang yun, ha? Dapat po tama ang spelling, tama ha? ang spelling. Pagka mali po spelling, hindi na babasahin. Pasensya na kayo. Prostaterous, ha? Wrong spelling, wrong, ha? Pagsagot po sa ating Vox Populi.